O, game tayo ah. 1, 2, 3, go. Let's go, chillin' in Cavite Pride. Brown Pride, TBS 13 Southside. Let's go, chillin' with Cavite Pride. Down for Brown, TBS 13 Southside. Lahat welcome dito sa aming hood. Kasama ko si Marco Chino, galing Mary Home Sud. Tapos na din sa payabangan, chill mode lang. Wala din dapat patunayan, kaya chill na lang. Hamon ng buhay ang hinaharap, kasama paggabay sa mga bago at mga utol na nananatiling. Osnubuan nga pala, Aniban Hood, TBS 13 Cavite Pride. Kasama ko si, syempre. Gabas 13 nga pala, street name ko. Pero kilala rin ako sa rap name ko bilang Marco Chino. Galing Mary Homie Sud, Cavite Pride, kay Ojim ako. Bago tayo simulan ng kwento, ang kwentong kanto, kampay muna tayo mga ka-13 ko dyan. Yun, sumali ako ng TBS, 2009 Na-inspire ako sa pagsali ng TBS. Di naman sa na-inspire, kumbaga, parang, eto na rin yung naging kasi. Kasi, di pa ako TBS, nakakasama ko na talaga yung OG ko, isim ako. Hindi pa ako TBS, nakakasama ko na siya. Yung bahay namin dati, yun talaga yung pinakagangaws ng sahod namin sa Mary Homes. Alam mo yan? Kasi kayo, di pa ako TBS, nakikita ko na kayo eh. Diba? Lumalapag din talaga kami doon. Ako naman, sumali ako ng Brown. Kung di ako nagkakamali, 2002. Yun ang pagkakaalam ko talaga. Kasi, isipin mo, 2002? Kay OG Estong, shoutout sa OG namin. Sa kanya talaga ako nagmula yan. Kala Mami Gina. Yan, hanggang sa, yun, nakilala nga namin yung OG mo. Si OG mo. Siyempre, as kuya-kuya din. Bata pa ako nun. Yun, inubog na rin nila ako. Tapos hanggang sa, lumapag na si Maynard din dito. Maynard, shoutout. Tsaka yan, sila Ren, yan. Sumali ako ng Brown kasi, unang-una akong dinala ng OG ko talaga. Sa Deka. Deka days pa nun. Narinig ko yung sa kanila. Basta dito gimikan talaga siya. Gimikan talaga siya na, talaga, solid talaga na gimikan. Yun, sila Mami G na mga tambay doon. Sila OG. Sila OG Ren. Yun, sila Bombay Ulo. Yan, yung mga talagang... Kasi Bombay Ulo natambay na rin pala talaga. Tol. Sila yung mga talagang nauna yan. Sila OG yan. Yung mga... Kung di ako nagkakamali, yung mga year na yun. Pero kung may pagkakamali man siguro, hindi ko na matatandaan. Siyempre. Pero kung mga siguro, sabi natin 2002, 2003, di ba? Oo, yung mga ganun lang. Tapos yun, hanggang sa naging Brown si OG, dinala ako ni OG ng Deka, tapos binurnan ako dito sa amin, sa hood namin. Diyan sa Aniban talaga, sa kalsada talaga kami. Diyan niya ako binurnan, diyan niya ako ginam. Yun, sunod-sunod na, alas magkakasama na kami lagi. Yung mga nakasalamuha naming OG talaga. Unang-unang mga TBS talaga. Dito na hindi pa Aniban Hood. Si OG Jarul, yan. TM Tags. Shoutout sa TM Tags, yan. Yung mga tropa, mga utol natin dyan. Mga sampalataya din yan sa atin. Mga big respect yung binibigay natin dyan. Yan yung mga utol natin. Yung mga, si OG Ja talaga. Yung mga nauna talaga din yan dito. Sila yung mga Dati pa may nakikita akong picture nila nun eh. Si OG Jarul. Kasama nila yung Snoop Dogg ng Pinas kung tawagin nila. Si yata. Kasi Veterano 4. Magkakasama sila. Yun yung mga nakikita ko. Si Pixie yata yung sinasabi ko kung di ako nagkakamali. Tapos yun, sila yung mga kumbaga, kami dati kasi dito sa Aniban Hood, tatlo lang talaga kami. Tatlo lang kami na TBS dito. Yung pinsan ni OG Estong. Ako at saka si Oka. Si Oka may sakit na kasi. Yun, tatlo lang kami. Wala alas kaming ginagawa na tangin na puro kalokohan. Pero hindi kami kahit kailan gumawa ng perwisyo dito sa lugar namin. Ganun lang din talaga. Ayaw din kasi ng OG namin yun. Pero talagang kung usapang streets, talagang inaabot ko din talaga yung worst talaga. Kayo yung mga nun eh. Yan, sila bata pa ako tol, kumbaga, hindi pa nga ako TBS.
nakikita ko na yung galawan niya eh. So, tumagal ng tumagal. Ikaw, paano naman yun sa'yo, yung istorya mo doon? Hindi, yun nga, di ba, nung hindi pa ako TBS no, nakakasama ko na sila, mga ano kasi yan dati sa amin eh. TPC, dati kasi TPC yan eh. Tropaan lang sila. Oo, ang ano nun, the problem child. The problem child. Ang humahawak nun sa kanilang lahat, si Mako. Ngayon, kung di ako nagkakamali, nung nagka-connect na kayo niyan, pero TBS na si Mako nun. Oo. Kasi ang laki ng TBS nun sa dyan eh. Dati pa talaga siya. Nung Hindi na din talaga, time na parang nagka-connect na kayo, dun niya, yung mga homeboy niya na TPC, ginawa niya ng TBS lahat yun. Okay. Pero TPC pa lang sila, nakakasama ko na sila. Pero si nun, TBS na. Ngayon nung bakit hindi nga naman TBS yung i-ano ko rito? Oo, no. Ba't hindi na lang TBS? Oo, dun niya na inano yung nun. Dun na nabuo yung Mary Homes doon. Ganun din yung yung sa amin dito. Sa amin naman talaga may ibang gang din talaga dito. Kaso sila yung mga tropahan lang din dito, puro mga taga rito. Hanggang syempre, ibang laban yung sinuong namin hanggang sa andito pa rin yung TBS. Hanggang sa mga kababata namin, yung mga naunang TBS dito sa Aniban, puro halos may mga pamilya na. Yun, nung time na, di ba, TPC pa nga sila nun, ginawa niya ng parang nung nagkakilala na kayo, alam ko, kung di ako nagkakamali sa town, kayo sa town and country, di ba? Oo. Doon na binuo ni Oji Mako yung TBS sa Mary Homes. Hindi pa ako naging TBS nung kasi, yung tatay ko, talaga ni Yung Oji Mako. Oo, kumbaga, gusto ko mang sumali, nahihiya si Mako sa tatay ko kasi nga, siya yung laging napagsasabihan ng kada may problema. Kumbaga naging niya rin yung airpods. Sanggan dikit niya rin talaga. Nung time na nagkasakit na si airpods, doon na ako doon ka nag-decide na sumali. Oo. 15 anyos ako noon nung sumali ako ng Brown. Pero ngayon, hindi na pwede yung mga ganun, yung mga 15. Kasi dati naman kasi iba yung hubog ng kabataan noon. Hindi nyo pwedeng ipagkaila sa sarili niya sa mga generation ngayon. Oo, sobra. Iba ang hubog ng kabataan noon, kaya kasi ang dami talagang gustong sumali sa grupo na 'to eh. Kaso sa sobrang dami kasi ngayon, sinasala na rin, 'di ba? Hindi kagaya dati na 15 iba yung 14, 15, 'di ba? Maano mo na pang streets na rin talaga yung street life talaga. Yung sa akin naman ang ko diyan. Sumali ako noon 2002. Tapos nasunod-sunod na yung mga gala namin, mga lakad na syempre alam nyo na. 'Di ba? Hindi na para sabihin pa namin. Yung mga lakad talaga kami. Yung mga lang makakaabot ng mga lakad na sinasabi. Oo, 'di ba? Yung may mga alam lang talaga ang gets nung kalakaran na gano'n. Syempre tumatagal yung panahon gano'n. Tsaka noon naman kasi pag diskarte talaga, iba yung diskarte noon eh. Hindi, ngayon kasi tsaka dati kasi hindi pwede na wala kang pang-ambag kahit sa konting Syempre, tsaka bago ka sa akin bago ka makapasok sa susubukin ka muna. Oo, matik yun. Susubukin ka muna. Susubukin ngayon, ka. Kung hindi ka karapat dapat. Oo, ganun din talaga yung inabot ko. Tsaka dati pahirapan talaga. Halos pililan talaga. Halos hindi nga nagpaparami mga brown din talaga. Di sabi nga ni Renren, kapatid ko, nasan ka man. Oo, no. Si Renren, ang niyan, may tema yan na gusto nga namin kami lang eh. Oo, yun. Madadamot nga kami. Oo. Kasi dati pa lang ako bilang kasi hindi naman sa generation, sa era ko, halos nasa mid-era kasi ako eh. Oo. Ng old school tsaka new school. 'Di ba? Nung era ko,
nung nakikita ko kayo, kumbaga parang sa akin na iba yung nyo, tol. Iba yung ugong ng nyo. Wala pang social media nun, ha. Pinaka social media, lang nun, Friendster. Oh, na lang din, ipapaalala ulit sa inyo. Dati, wala pang talagang SOCMED, wala pang kahit ano. May TBS 13 Cavite Pride na talaga. Oo, ko yun, abot ko yun. Pero hindi kasi siya yung katulad nung talagang kahit hanggang taas ng buong Cavite. Oo. Pero hindi ba ginapang nila OG yun? Hanggang sa naisip na rin ni OG na sila OG Christ. Nag-umpisa sa Gen 3. Hindi naman namin din alam na meron na silang mga movement, yung mga veterano natin sa Baclaran, na meron na silang movement na may TBS sila sa ganito, sa part ng Cavite. Pero hindi namin, yun. Pero yung simula nung naisip ni OG na, ba't hindi natin, ayusin pa yung, yung TBS. Maghanap tayo mga pataas ng, pailaya dito. Kasi nalaman namin may mga TBS na pala talaga dati. Yun nga. Sila yan. Tapos, sumunod na yung sa inyo yun, Mary Holmes. Tapos, nadugtungan na kala Eboy. Ito sa akin ka pa. Base lang sa sarili ko. Sa sarili kong karanasan kasi, lahat naman tayo, hindi natin pwedeng husgahan yung pagiging gangster natin eh. Oo naman. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong karanasan sa pagpasok natin sa mundong to. Oo. 'Di ba? Pinasok mo to, posibleng wala kang maging karanasan dito. Kung minahal mo talaga, kung talagang pininindigan mo sa sarili mo na TBS ka. 'Di ba? Pero kung hindi, kwentong ka lang. Wala lang, kwentong may ka lang, 'di ba? May maalam. Ako kasi base sa sarili kong karanasan, ang mga nakilala kong mga OG. Si OG Mako. OG Estong. Matik yan eh. Yung dalawa na yan. Talaga yan eh. Doon, hindi pa uso social media yung ugong ng niyan. Dati kasi pag nagpaugong ka ng pangalan, kalsada lang, kailangan umugong na yung pangalan mo eh. Di ba? Street dapat. Hindi ka uugong sa SOCMED, sa kahit anong Ayan, si OG Mako. Si OG Estong. OG Casey. OG Jarul. OG Eboy, OG Pakun. Yan yung mga OG Bulldog. Yan yung mga ko. Tapos bandang sa Dasma, OG Karnal. Doon ko na rin nakikita. Sila Christ. Dasma. Si OG Karnal, tapos ang naririnig ko diyan na OG noon, si Monyo. Si Monyo. Ang sa veterano namin. Sa veterano din namin, si OG Monyo. Shoutout sa iyo. Ang Robin Padilla ng alam TBS. Alam mo yan, love ka namin sa Cavite Pride. Ang pinakapalatandaan ko sa kanya nun, may nota sa ganito. Matik. Pag sinabing Devil Boy talaga. May nota sa ganito. Sa akin naman. Kaya kada pumupunta sa sino kayo may nota sa Kumbaga, lagi kong Sa akin naman, nakasama ko yan dun sa mga nabanggit mong pangalan. Nakasama ko na syempre OG ko. Si OG Estong. Matik. Tapos, sumunod yan si OG Mako. Yung dalawang yan kasi tumayong kuya ko talaga yan. Yung dalawang yan. Talagang sila yung mga naghubog din sa akin talaga. Tapos, nakilala na namin si OJ Boy. Yan. Si Renren, syempre. Si OJ Renren. Matik. Matik yan. Ganun lang naman yun. Pero isa yun sa mga nauna rin talaga rito sa tapos, mga matatagal ng TBS. Hanggang sa si OG Casey talaga. Respect tayo dyan sobra. Sobra yung sakripisyo din yan sa TBS talaga. Si OG Casey, napaka-solid niya na utol din. Nakilala namin siya since nung mga 2007. Hindi ako nagkakamali. Lumapit sa akin yan sa labas ng bahay namin sa San Nicolas. Kasi taga dun din naman ako. Sabi niya sa akin, pwede daw ba siya sumali ng TBS? Pero may mga TBS na doon. Sila, yan, shoutout sa mga utol namin dyan, sila Hardy, sila Jojimar, sila Robin, yun. Mga TBS na talaga yun, galing kay Ojija, yun. Okay, Ojija. Ngayon si Chokasi, syempre mga pinsan niya yun, ginawa niya, sumali siya ng Brown sa Aniban. Sa Aniban siya, ang nag-burn dyan, ako at saka si OG Estong, yun. Tapos, sabi ni OG Casey nun,
baka pwede siya magtayo ng hood doon. Sa Nicolas. Oo. Sakto pa parating yung piyesta noon. Sinabihan na siya ni OG Estong na, sige, tol, parang ganun yung pag-uusap. Tuloy mo yan. Tapos yun, nakuha niya sila Chuardi. Lumipat sila ng San Nicolas Hood talaga. San Nicolas 1, yun. Shoutout sa mga karnal dyan ngayon. Yung mga utol nating karnal. Mga nagpapatuloy ng legacy. Tapos, kay OG Golib yan. Yeah, si OG Golib. Si OG Golib, utol namin talaga yan. Yan na yung bunga ni OG Casey. Nung sumali sa amin si OG Casey, siya na yung nagpatuloy doon sa San Nicolas. Buhay na buhay yung San Nicolas doon. Sobrang solid din. Yung mga utol doon, hanggang San Nicolas 2. Napatambay pa ako doon sa Prince. Yung court. Court dati yan eh. Sobrang solid ng lugar na yun. Isa sa mga solid na lugar na talaga nalapagan ko din talaga hanggang ngayon. Siguro dalawang beses, tatlong beses lang napatambay. Si Chokesi siya yung nagpatuloy nun. Doon habang nagmo-movement din naman kami. Dati kasi more on discarte yung ginagawa namin nila OG. On discarte lang din talaga kung ano yung pwede mong pagkaperahan. Basta nasa tama. Diba? Tama ka. Yung ganun. Kap, naalala mo yung isang beses napapalabang kami sa main road ng Mary Homes. Hindi ko na matandaan yan, pero... Napapalabang kami nun, Kap, tas nagulat ako, bigla kang lumapit. Nagulat ko, anong ginagawa na ito ni Osnob dito? Bigla kang lumapit. Paglapit mo, uy Kap, anong problema dyan? Sabi ko, hindi, kaya na namin to. Tapos, after nung ano namin na yun, sabi ko, ano kayo ginagawa ni Ba't kayo naligaw si Bunso dun? Din naman yung mga time na yun. Siguro mga napatira kami kay OG Mako. Yung mga time na yun. Ewan ko kung tama yung taon na yun, ha. Pero kasi kung saan din talaga kami na balagbag ng lugar, eh. Hindi na rin talaga... Napaisip ako nun, sabi ko, anong ginagawa na ito ni Bunso rito? Kaya ko mo yun, ha. Sa Mary Homes nun, Kap, naalala ko, isang beses na, parang doon na, ayun yung nakapag sa akin na, ang angas ng TBS. Ang angas ng TBS kasi isang buong main road ng Mary Homes, punong-puno ng TBS, Kap. Puro TBS Puro TBS, sabi ko. Tapos lahat nakaporma. Sabi ko, ang angas ng TBS, oh. Sabi ko, gusto ko maging TBS. Total, tsaka nakakasama ko na rin talaga, puro TBS, eh. Kaya sabi ko, nung ko nun, wala akong ibang papasukan na gang. TBS lang talaga. Biruin mo, tol, ang lumalapag ng mga OG sa Mary Homes nun, si OG Estong, si Mayor AA, lumapag pa yan doon. Si Karnal, lumapag pa yan doon. Si OG Kid. Oo, yun. Si OG Kid, lumapag din yan doon. Shoutout sa utol namin. Ang daming OG na lumapag sa Mary Homes. Kaya, para sa akin, yung Mary Homes, iba rin yung iba yung... Tsaka, para sa akin, hindi mo na maaalis yung Mary Homes sa mapa ng TV. Oo naman. Dito sa Cavite. Kaya nga, hindi ko rin hahayaan na ganun yung mangyari. Oo. Kahit naman kami, kahit si OG or kahit sinong mga OG na talagang hindi rin sila papayag na mawala yung sa mapa yung Mary Homes. Kasi iba rin yung kung sa usapang TBS lang din, iba yung napuhunan din ni OG Mao dyan. Oo naman. Pero ikaw, anong karanasan mo, yung pinakamasaklap na karanasan mo dito sa pagiging brown? Para sa akin, ang pinakamasaklap na ako sa pagiging brown na yung mga gulo-gulo, normal na yan eh. Mga gulo. Matik na yun. Oo. Para sa akin, pinakamabigat kong karanasan sa pagiging brown ko, yung taluhin ako ng kapwa ko TBS. Gulangan ako ng kapwa ko TBS. Masakit. Masakit yun, Kap. Kahit sa ang grupo. Kasi tinuturing mong kapatid. Oo. Pag ginulangan ka, tinalo ka ng kapwa mo TBS, masakit para sa yun, lalo kapag nandoon yung pagmamahal mo sa grupo. Oo naman. Masakit kahit yun. Kahit sino naman siguro kasi, lumagay. Kapatid nga eh, di ba? Kapatid kayo eh. Isang grupo bit-bit nyo, tapos magtataluhan kayo. Di ba? Gugulangan mo yung kapwa mo, Di ba? Nangyayari ngayon sa mga kaya nga yun yung tinutuwid natin sa kanila, di ba? Yun naman yung may mga homeboy na magsusumbong, hindi ako binayaran ni ganto, ni ganyan, di ba? Yung pantalon ko hindi na binalik. Lalo sa mga di ba? Material na bagay nagkakaganon na agad sila, di ba? Kasi lalaki yan eh, kapag di mo pinutol yan, mag-aan yan eh, hanggang sa dumating na sa kasukdulan ng nila eh.
yung mga nakakagawian nila eh. Gusto nila. Gusto nila paulit-ulit. Oo, lang, kasi no? hindi mo Pero pinuputol. as bilang tayo yung nakagabay, ako hindi ko naman sinasabing OG ako or kahit ano. Oo, di As ko rin bilang naman. isa sa pinagkakatiwalaan ng OG ko, bilang ako yung nakagabay, hindi ko ahayaan na magkaganon. Oo. Hanggat maaari, magbigayan sila. Pero kung talagang may mali, kung may talagang mali talaga. ano ka, kung talagang kapatid ka, may malasakit ka. Oo. Di ba? Ikaw, Kap, sa'yo, sa pagiging brown mo, anong pinakamabigat mong... Sa akin kasi dalawang klase yung pwede siyang bad, pwede siyang good. Sa akin, blessing in disguise na lang din. Nakulong ako Oo. napakatagal. Tagal mo nun, naman yan, oo. alam mo yan. Alam ng mga nakapaligid. Hindi ko ginawa yung kasalanan na yan. Oo. Hindi ko inaano na hindi ko ginawa. Pero hindi ko rin kailangan patunayan na kaya kong gawin yung kasalanan na yan. Kasi ako, alam ko sa sarili ko eh. Alam ko sa sarili ko kung kaya ko talaga. Ganun yun sa akin. Wala akong kahit sino kailangan kong patunayan yung sarili ko na, uy, tangina, ba't ganito? Diba? Hindi ko kailangan kahit kanino. Hindi, baka siguro yung inaano mo, sa dami mong, hindi naman sa, kumbaga, sa kalokohan lang, di ba? Oo Tapos, naman. doon ka sumabit sa hindi mo talaga, hindi. no? Hindi, sa akin naman, okay na din yun kasi, syempre, may mga Naging utol aral tayo. din, no? Oo, Naging aral din. Tsaka may mga utol tayo na kailangan natin talagang ikip lang sila. Oo. Ganun, alam mo yun? Sacrifice Para sa- yun. oo. Yung pinaka ron, Di ba? sakripisyo. Kasi, sa talaga, sa mundo natin talaga, kailangan mo magsakripisyo. Kaya sa akin, blessing in disguise na lang din. Kasi, yung pagkakakulong ko naman, ang dami ko natutunan. Ang dami kong nalaman. Ang dami kong kailangan pang gawin. Or, siguro, kung meron man akong dapat patunayan siguro ngayon sa mga anak ko na lang. Ganun, sa pamilya ko na lang. Kasi, pagdating naman sa Brown, hindi ko naman kailangan sa kanila na, uy, tangina, ganito ako, Oo. ito ako, di ba? Walang ganun. Kalsada na lang magsasabi ng ka. Kalsada na ang kusang Kalsada na mag-iingay oo. nun, di ba? Kasi meron dyan meron dyang iba, para sa akin. Meron dyan iba, akala mo, good yung intention nila sa'yo. Maganda yung intention nila ngayon, pero hindi mo alam gagamitin ka lang. Yun nga yun nga yung sinasabi ko rin na gugulangan ka. Pang sariling interest nila yun yung din, di ba? Kaya para Kumbaga, sa nakitaan ka nila ng uy, magagamit ko to. Kaya diba? para sa akin talaga, blessing in disguise na lang din yung pagkakakulong ko. Ang dami ko natutunan, ang dami kong nakasama na iba-iba. Talagang hindi mo akalain. Ganun. Pero hindi ko naman sinasabi na tama yung nangyari sa akin. Hindi kahit sa mga makakapanood, lalo sa mga kabataan, hindi tama yung kailangan mo tapakan pa yung kulungan. Hanggat maaari, gumawa kayo ng tama. Ganun lang. Pero yung sa akin kasi, sa panahon namin, parang kailangan mo siyang tapakan kape. Oo, yun yung para sa akin. Kasi Kailangan mo siyang tapakan kasi parang eto ka eh. Oo. Andrito ka, pinili mo tong buhay na to. Tsaka parang doon na yung tsapa mo no? Parang ganun ba? Oo. Yung kasi yan parang magagat rank by rank di ba? Oo, ganun. Parang ganun.